pinakabagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy. At maghahatid kami ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. Oras natin ngayon, 7:31 AM on the clock, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Dalawang LPA patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Habagat magpapaulan sa Calabarzon, kabilang ang Batangas. Dating COA auditor, 40 million pesos na confidential funds ng OVP ginamit umano sa medical at food aid. At mula naman sa NLC, government contractor kabilang sa humiling ng TRO laban sa 85 pesos wage hike sa NCR. At mahigit 1,200 drug suspects arestado, 29.5 million pesos na halaga ng ilegal na droga na samsam sa Calabarzon. Magkasintahan hinold up ng 4 na armado lalaki sa Taytay, Rizal. Insidente, nakuhanan ng CCTV. At para sa ating Good Vibes balita, Alex Ayala, kampiyon sa 2026 Mubadala DC Open, pinakamalaking titulo sa kanyang tennis career. At para sa detalye ng balita, umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Para sa ating weather update, dalawang LPA patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Habagat magpapaulan sa Calabarzon, kabilang ang Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang dalawang low pressure area o LPA na maaaring magdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling weather bulletin na inilabas kaninang alas 4 ng madaling araw, ang unang LPA ay namataan sa paligid ng Bagao, Cagayan, habang ang isa pa ay nasa karagatang sakop ng Balawan, La Union. Ayon sa Pag-asa, ang southwest monsoon o habagat ang patuloy na nakaapekto sa southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Dahil dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Metro Manila, Calabarzon, kabilang na ang Batangas, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa lalawigan pa rin ng Batangas, inaasahan ang temperaturang nasa 25 hanggang 30 degrees Celsius na may katamtamang lakas ng hangin mula sa timog kanluran. Katamtaman hanggang paminsan-minsang maalon din ang lagay ng karagatan, kaya pinapayuhan ng mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Samantala, ang bagyong Dolphin ay nananatili na sa labas ng bansa o ng Philippine Area of Responsibility at wala ng direktang epekto sa bansa. Ang dating tropical depression na si Luis naman ay humina na at isa na lamang low pressure area na nasa paligid ng Peña Blanca, Cagayan. Pinapayuhan pa rin po ng Pag-asa ang publiko na manatiling alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, dating COA auditor, 40 million pesos daw na confidential funds ng OVP ang ginamit umano sa medical flood at food aid. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. ibinunyag ng dating Commission on Audit o COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office State Auditor na si Roderick Wamil na tinatayang 40 milyong piso mula sa confidential funds ng Office of the Vice President ang ginamit umano para sa medical at food assistance. Sa pagdinig ng impeachment court, sinabi ni Wamil na batay sa mga resibong isinumite,
ng Office of the Vice President, may mga transaksyong inilaan sa mga gastusing hindi pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral na mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Kabilang sa mga resibong iniharap ang mga pangalang nakatanggap umano ng iba't ibang halaga gaya nila Mary Grace Piatos, Nova Piatos, Renan Piatos, Andy Lim, Alejandro Piquit, Fiona Biong, Cisfronio Balsac, Nico Harina, Janice Marie Revilla, Patty Teng at Gabriela Bisaya. Ayon naman sa House Prosecution Panel, ang mga dokumentong ito ay mga opisyal na resibo at pirmado umano ni Vice President Sara Duterte. Iginiit din ni Atty. Antonio Aquilio kapunan na mismo ang pangalawang Pangulo ang nag-aproba sa naturang mga transaksyon. Wala pang inilalabas na pinal na desisyon ang impeachment court kaugnay sa usapin habang nagpapatuloy ang presentasyon ng ebidensya at pagdinig sa kaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9 Your Good Vibes. Samantala, ERC pinayagan ng Meralco na maningil ng 8.7 billion pesos sa consumer sa loob ng 3 taon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, pinayagan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na maningil ng kabuuang 8.71 billion pesos mula sa mga consumer nito matapos ang pagsusuri sa over-recoveries at under-recoveries ng pass-through charges mula noong taong 2011 hanggang 2022. Ayon sa ERC, maaaring kolektahin ng Meralco ang naturang halaga sa loob ng 36 na buwan matapos ibawas ang mga halagang naibalik o nasingil na sa mga customer sa mga nakalipas na taon. Ipinaliwanag ng komisyon na ang pass-through charges ay mga bayaring kinukolekta lamang ng Meralco para sa iba pang ahensya at kumpanya. Kabilang ang generation, transmission charges, buwis at iba pang singilin. Binigyang diin ng ERC na walang kinikita ang Meralco mula sa mga naturang bayarin. Lumabas pa sa pagsusuri na may ilang singilin na sobra ang nakolekta ng Meralco, kabilang na ang Lifeline Subsidy, Senior Citizen Discount Subsidy at Local Franchise Tax, kaya kinakailangang maibalik ang mga ito sa mga customer. Gayunman, mas malaki umano ang under-recovery o kulang na nakolekta ng Meralco sa generation cost, transmission cost, system loss at real property tax na umabot ng mahigit 8.7 billion pesos. Sa halagang ito, 7.3 billion pesos ang para sa generation cost na katumbas ng karagdagang 7 centimos per kilowatt hour na sisingilin sa mga consumer. Nauna nang iniutos ng ERC na 9.5 billion pesos refund ng Meralco sa mga customer. Ngunit dahil sa bagong kautusan, mababawasan ang actual na refund na matatanggap ng mga consumer. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mula naman sa NLC, isang government contractor kabilang sa humiling ng TRO laban sa 85 pesos wage hike sa NCR. Ang iba pang detalye ng balita. GV Balita Express. Inihayag ng Nagkaisa Labor Coalition o NLC na isang umanong government contractor ang kabilang sa mga kumampanyang naghain ng Temporary Restraining Order o TRO upang ipahinto ang pagpapatupad ng 85 pisong minimum wage increase sa Metro Manila. Ayon sa NLC, nakapagtataka ang pagtutol ng naturang kumpanya dahil pinapayagan naman ng umiiral na batas sa construction industry na maipasa sa kanilang kliyente ang dagdag na gastos sa pasahod. Dagdag pa ng Labor Coalition, pamahalaan ang pangunahing kliyente ng naturang kontraktor, kaya wala umano itong sapat na dahilan upang hadlangan ang pagpapatupad ng aumento sa sahod ng mga manggagawa. Matatanda ang naglabas ang Pasig Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order noong Hulyo at 30 na pansamantalang nagsususpinde sa implementasyon ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region hanggang Agosto 13. Kasunod ng petisyong inihain ng ilang construction companies. Samantala, tiniyak ni Labor Secretary Francis Tolentino
na patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maipatupad ang wage hike at mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Isang mekaniko patay sa pamamaril sa Dasmariñas. Suspect umano'y nagbanta na noon sa biktima. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. Patay ang isang 32 anyos na mekaniko matapos pagbabarili ng isang lalaking nauna na umanong nagbanta sa kanyang buhay sa barangay Sampaloc 4 sa Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ang biktima sa alias na Ramir na dead on the spot matapos magtamo ng mga tama ng bala. Samantalang nakilala naman ang suspect sa alias na John na nasa hustong gulang. Batay sa investigasyon, bandang alas 8:45 ng umaga, sakay ng motorsiklo ang biktima at papunta sana sa bahay ng isang kakilala upang manghiram ng baretang bakal matapos siyang utusan ng kanyang biyanan. Pagsapit sa lugar ng incident, bigla umanong dumikit ang suspect at sunod-sunod na pinaputukan ng biktima bago tumakas. Nakilala ang suspect dahil nasaksihan ng ilang residente ang isinagawang pananambang. Ayon naman sa asawa ng biktima, nakatanggap na umano noon ng mga death threat ang kanyang mister mula sa suspect bago nakanap ang krimen. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng pamamaril at maaresto ang suspect na nananatiling at large. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At mahigit 1,200 na drug suspects arestado. 29.5 million pesos na halaga ng ilegal na droga na samsam sa Calabarzon. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Mahigit 1,000 drug suspects ang naaresto ng pulisya sa Calabarzon kasabay ng pagkakasamsam ng tinatayang 29 na punto na 5 milyong pisong halaga na ilegal na droga sa loob ng lamang ng isang buwan operasyon. Batay sa ulat ng Police Regional Office 4A na pamumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bacay, umabot sa 942 anti-illegal drug operations ang isinagawa mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 30 ngayong taon 2026. Sa naturang operasyon, nasa 1,208 drug suspects ang naaresto sa lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mahigit 4 na kilo ng shabu, mahigit 200 gramo ng marijuana at higit 40 gramo ng marijuana kush. Batay sa pamantayan ng Dangerous Drugs Board o DDB, umabot sa 29,563,772 piso ang kabuuang halaga ng nakumpiskang ilegal na droga. Ayon sa PRO 4A, isinagawa ang mga operasyon sa pamamagitan ng intelligence-driven law enforcement sa ilalim ng programang BEST o Be Visible, Engage Immediately, Serve Together, Transform, Trust bilang suporta sa pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At karapatan, aktivistang si Binay Serrano natunton sa Occidental Mindoro Jail. Agarang pagpapalaya iginiit. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy, pasok. GV Balita Express. Natuntungan ng Human Rights Group na Karapatan Southern Tagalog ang aktivistang si Binay Serrano sa San Jose District Jail sa Occidental Mindoro ilang araw matapos itong arestuhin sa Cabuyao, Laguna noong Hulyo 30 dahil sa kasong murder. Ayon sa Karapatan, halos 3 araw umanong hindi isinawalat ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Serrano. Sinabi ng grupo na nailipat na umano siya sa naturang piitan noong Hulyo 31, ngunit hindi ito ipinaalam ng mga pulis sa Cabuyao. Iginiit ng Karapatan na arbitraryo ang pag-aresto kina Serrano at American citizen na si Cristina Pasion at nanawagan ito ng kanilang agarang pagpapalaya. Ayon sa grupo, gawa-gawaya lamang umano ang mga kasong isinampa laban sa dalawa.
Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pinakahuling aligasyon ng karapatan. Nagsagawa rin ang grupo ng fact-finding mission sa Barangay del Pilar sa Nauhan Oriental, Mindoro kasunod ng inkwentro noong Hulyo 29 sa pagitan naman ng mga sundalo at pinaghihinilaang miyembro ng New People's Army o NPA kung saan 3 hinihinalang rebelde ang nasawi. Bumisita rin ang grupo sa Nauhan Cemetery upang mag-alay ng kandila at panalangin para sa mga nasawi habang itinanggi ang paratang ng militar na nagsagawa sila ng vandalismo sa naturang sementeryo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang lalaki sugutan matapos saksakin ng ice pick sa Talisay, Batangas. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Sugutan ng isang 48 taong gulang na lalaki matapos umano itong saksakin ng ice pick sa Sitio Gulod, Barangay Banga sa bayan ng Talisay, Batangas, bandang alas 5:30 ng hapon ng Agosto 2. Kinilala ang biktima na si alias Joselito habang ang suspect na nakikilalang si Christopher. Batay sa investigasyon ng Talisay Municipal Police Station, magkasamang nagkape at nag-inuman ang biktima at ang suspect bago maganap ang insidente. Sa hindi pa matukoy na dahilan, 2 beses umunong sinaksak si Christopher si Joselito. Ni Christopher si Joselito gamit ang ice pick. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa kaliwang braso at ibabang bahagi ng katawan. Matapos ang pananaksak ay agad tumakas ang suspect, dala ang ginamit na armas. Inahanda ng mga otoridad ang kasong frustrated homicide laban sa suspect na isinampas sa Office of the Provincial Prosecutor Office sa Batangas City. Patuloy naman ang isinasagawang hot pursuit sa operation at investigasyon upang matukoy ang motibo ng krimen. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At magkasintahan, hinold up ng 4 na armadong lalaki sa Taytay, Rizal. Insidente, nakuhanan ng CCTV. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, nakuhanan nga ng CCTV ang pang-hold up sa isang magkasintahan na umano'y isinagawa ng 4 na armadong lalaki sa bayan ng Taytay, Rizal. Sa kuha ng CCTV noong Hulyo 29, makikitang nakatayo sa gilid ng kalsada ang magkasintahan habang ang kanilang motorsiklo kasama ang kanilang motorsiklo nang biglang dumating ang 2 motorsiklong may sakay na 4 na lalaki. 2 sa mga sospek ang bumaba at lumapit sa mga biktima. Ayon sa ulat, tinutukan umano ng baril ang magkasintahan at sa pilitang kinuha ang kanilang motorsiklo, mga cellphone at perang dala. Matapos makuha ang mga gamit, mabilis na sumakay ang mga sospek sa motorsiklo ng mga biktima bago tuluyang tumakas gaya ng nakuna ng CCTV. Ayon pa sa mga biktima, hindi na nila namukhaan ang mga sospek dahil sa bilis ng pangyayari. Sinabi nilang napilitan silang ibigay ang kanilang mga gamit dahil sa takot matapos silang tutukan ng baril. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad. Sinusuri na rin ang iba pang CCTV camera sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang mga motorsiklong ginamit sa krimen habang isinasagawa ang follow-up operation para sa kanilang agarang pag-aresto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Good Vibes balita, Alex Ayala, kampiyon sa 2026 Mumbai DC Open. Pinakamalaking titulo sa kanyang karera sa tennis. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas si Filipina tennis sensation Alex Ayala matapos masungkit ang pinakamalaking titulo sa kanyang profesional na karera sa 2026 Mubadala DC Open. Sa finals, tinalo ng 21-year-old na Pinay ang top speed na sina Jessica Padula sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Ipinakita ni Ayala ang matinding determinasyon matapos maantala ng halos 20 oras ang laban dahil sa masamang panahon. Bagamat nanalo sa unang set, nakabangon si Ayala at tuluyang dinomina ang sunod na 2 set upang maiuwi ang kampyonato. Sa kanyang post-match interview, sinabi ni Ayala na naging inspirasyon niya ang walang sawang suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan.
Pinuri rin niya si Pegula at sinabing marami siyang natutunan sa kanilang paghaharap. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakapasok si Ayala sa isang WTA final matapos mabigo nung nakaraang taon sa Eastbourne. Dahil sa kanyang tagumpay, inaasahang aakyat siya sa career high na world number 20 sa WTA rankings. Samantala, nabigo naman si Jessica na makamit ang kanyang ika-12 career title at ikatlong kampyonato ngayong season. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong araw, August 4, 2026, 7:51 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. For promotion and inquiries, you may just visit their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV Informed, GV Aware, and GV Updated. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat